Sagittarius, hi, welcome to Mr. Queen PH. At ito ang part 2 ng reading ninyo for January. This is about your money, career, finances, ang inyong kaperahan. So, titingnan natin kung ano energies for you ngayong January 2026. Ayan, paalala lang, ang reading na to ay general reading. So, maaari kayong makarelate, maaring hindi. Just take what resonates. Okay? So, paalala lang ulit, no? Another reminder, ito lang po yung aking account at Mr. Queen PH. Hindi po ako unang magme-message sa inyo or magpo-follow, mag-a-add as a friend para mag-offer ng services. Okay? So, yun po ay mga scammer. Kaya mag-ingat po kayo. Kayo po ang magme-message sa akin. Kung gusto niyo ng private reading, meron tayong link sa description or sa comment section. Okay. Sag. Let's see. Sa ating mga Saggies. Ano yung energy ng inyong money, career, finances, kaperahan energies for Sagittarius ngayong January? Perseverance, ayan, pagpupunyagi, ayan. You're going to persevere. Meron kang gustong ayusin or in-stabilize mo. You are building something, no? You may be building a career, a business, or a source of income, or even yung iyong mga ipon, no? So, kung ikay gusto mo ng stability sa finances mo, inaayos mo rin yung pag-iipon mo, no? Mas nagiging committed ka sa iyong pag-iipon. You also have moderation. So, syempre, para makaipon, dapat balance lang yung gastos, no? At pasok ng pera. Hindi sumusobra. Kasi minsan, mas gumagastos tayo ng more than, ng higit pa sa kinikita natin. So, doon talaga nagkakaroon ng imbalance, no? Pagdating sa kaperahan. So, you will take things in moderation. Aayusin mo rin yung, yung iyong budget sa January. Hindi ganun ka, parang laging bigay na lang ng bigay. Bonggang-bongga lagi. Oo. And then you have surrender. So anything that is hindi mo kontrolado, no, you are going to surrender that. Some of you pwedeng nagkaroon ng financial struggle or financial challenges in the past. So ngayong January, whatever na, kung ano man yung kaya mong kontrolin, aayusin mo. Pag-iigihan mo, pagtatrabahuhan mo. But if hindi mo na to kontrolado, so you are going to surrender whether hahayaan mo na, bahala na, ganun. Example, meron kang loan, oo. Or let's say loan ng car, ng sasakyan. Tapos na-realize mo hindi na mo na pala kayang bayaran. So, syempre, alam mo sa sarili mo na pwede mong gawa ng paraan, pero kung alam mo na nagawa mo na lahat ng paraan at wala pa rin nangyari, hindi mo pa rin naisalba, then you are letting that go at you will just take it as a lesson sa'yo na next time pag kukuha ka ng sasakyan, you will make sure na meron kang buffer, like sapat na pondo just in case may mga times na hindi mo kaya mag-generate ng income. Diba? So may lesson kang matututunan doon. Okay? So let's see what else. For Sagittarius, January 2026. Money, career, finances. You have the Hermit. So, ito ay self-reflection. Meron kang realization about the things that you've done pagdating sa yung mga decision mo sa trabaho mo, sa business, sa career mo. And ngayon, ina-analyze mo saan ka nagkulang, saan ka nagkamali, ano yung dapat mo sanang pinag-igihan, pinagbutihan. You have the Ten of Cups. This is stability in your emotional situation sa family mo. Maaring there is someone in your family na very supportive rin sa'yo or someone na tinutulungan ka sa mga goals mo. Yung iba sa inyo, you are in a relationship, no? Some of you merong person na nagsusupport sa'yo in a way na parang regardless kung ikaw ay merong trabaho o wala or source of income, kaya naman kasi there is someone na nagsusupport sa'yo. So you have the Five of Cups. This is about losses. So I think ito yung
yung mga bagay na nawala sa'yo, na kung ano yung natira, yun yung isasalba mo. Oo. Na alam mo na wala ka na magagawa doon sa mga nawala, but at least you have learned your lesson. Na next time, you will do better. And kung ano yung meron ka, yun yung dadalhin mo to move forward. Oh, 'di ba? Speaking of moving forward, the Chariot, this is moving on, moving to a new direction. And I think itong direction na to is very promising sa'yo kasi ito ay magbibigay sa'yo ng tagumpay. The Chariot is about success. And for some of you, maaring akala nyo mabagal yung progress, pero the moment na maging consistent ka, mag-persevere ka, no? Kailangan lang kasi dito consistency. Consistency sa mga goals mo for your your career, your business. Kung ano yung sinet mo na goal, you always have to show up para sa goal na yon para makita mo yung resulta. And eventually you will see great results. O, diba? You have the King of Pentacles, feminine energy. This is someone na creative and at the same time ginagamit niya yung kanyang talento, yung skill set niya para mag-generate ng abundance sa buhay niya. So this is someone na meron siyang Midas touch. Na kung ano yung hawakan niya, ano yung bigyan niya ng focus ng attention niya, doon lumalago, doon umuunlad. So you have that energy ngayong January for you, Sagittarius. So take advantage of that energy na whatever ano man yung gusto nyong i-pursue sa career, trabaho, or business ninyo, andoon yung abundance, magfo-flow yon sa inyo. Okay? And then, you have the Four of Cups. Sometimes kasi, you become hard on yourself. Alam mo yung tipong, masyado ka nag-set ng sobrang taas na standard sa sarili mo, na minsan hindi na siya realistic, no? And ang ending, pag hindi mo na-achieve, ikaw yung nababalikan, no, na parang you did not do better, parang ganon, na may kulang, ganyan. So, I think ngayon, isa yan sa realization mo na kailangan mag-set ka ng mga realistic na standards or realistic goals para mas madali siyang ma-achieve para sa'yo. Siyempre, pag na-achieve mo, you will gain that confidence, no? So, pag confident ka, definitely, you can do more things kasi confident ka sa sarili mo, sa kakayanan mo. O, diba? With the Ten of Pentacles, ganda. Ten of Pentacles is financial stability, financial security. Some of you, pwedeng ngayong January, meron kayong matatanggap na inheritance. Itong inheritance na to, mana kasi siya, no? So, pag sinabing mana, hindi lang naman yan pera. Pwede mong manahin ang isang abilidad ng ancestor mo. Like example, lola mo, magaling siya magluto, namana mo siya, na-pass down sa'yo. And yung abilidad na yun yung pwede mong palaguin. 'Di ba? You can create something about that ability na pwedeng magdala ng abundance sa buhay mo na mag-iiwan ng legacy sa family mo. So, kumbaga, ito sa passed down legacy ng family mo. Okay? So, sa totoo lang, hindi nyo kailangang problemahin ang finances ninyo as long as alam nyo na, natutunan nyo na yung mga past mistakes ninyo, decisions ninyo, mga bad decisions nyo sa pera, sa trabaho. As long as natutunan nyo yon, marami kayong kayang ma-achieve ngayong January. Okay, let's see what else. This is continuous learning. Yes, napaka-importante na ikaw ay tuloy-tuloy na nag-aaral sa iyong, kung paano mo mas mapapaunlad pa yung kaperahan mo. Hindi naman natatapos sa eskwelahan ng pag-aaral. We have to make sure na we learn something new, no, every day. Especially dun sa specific goal natin na aligned sa gusto natin. Time management, yes. Siyempre, kailangan tayo ay productive. Hindi naman porket ito yung goal mo, nandun ka na lang lagi, meron ka pang ibang responsibility. So, you have to manage your time, okay? You have career transition. So, yung iba sa inyo, may pagbabago sa trabaho, sa career path na tatahakin ninyo. Pwedeng kayo ay lilipat ng company or lilipat ng area ng trabaho. Pwedeng same company, pero ibang department. Yung iba naman sa inyo, shift talaga ng career. Like, pagiging, let's say,
pagiging empleyado sa kumpanya, magiging business owner ka, or magiging self-employed ka, ganon. So there's a transition in your career path or a source of income. Do not be tempted to lower your standards. So ayun, syempre meron kang standard na sinet. Hindi naman yan sobrang taas na mahirap ng abutin kahit ikaw. Kailangan yung kaya mong abutin. Now, lowering your standards naman may also affect your productivity. Kasi halimbawa, okay, sobrang baba na ng sinet mo na standard. Hindi ka na hindi ka na dyan ma-excite or hindi ka na gaganahan, no? Or alam mo yun, na parang mediocre na lang yung iyong standard. So, dapat yung kaya mo talaga siyang abutin at a certain point hanggang sa nagle-level up ka. Recognition, no? Meron kang recognition, you will be recognized sa iyong career, sa trabaho mo, pwedeng meron kang achievement dyan sa work. Money or property through, oh my God, di ba nasabi ko sa inyo parang may inheritance? So, yung iba sa inyo meron talaga, this is a validation or confirmation na meron ka marireceive na property or pera galing sa inheritance. Mana, pwede namang panalo, no? May mapapanalunan ka ngayong January. Sinalihan mong contest na meron kang makukuhang pera. O kaya naman, unexpected money, pwedeng indirect, no, sa'yo na, halimbawa sa asawa mo, sa anak mo. Temptation will test you. Maging maingat sa temptation. Minsan, akala natin, swerte na tayo doon, pero test lang pala yun ng universe kung ibibigay niya sa'yo yung iyong pinapangarap, 'di ba? Halimbawa, may napulot kang wallet, tapos may lamang pera, na-tempt ka na hindi na isole. Kahit na, alam niyo 'di ba, yung iba sasabihin, paano kung walang information nung okay na 'yon. Para sa iyo talaga 'yon. Pero kung makikita mo may ID, may makokontak mo naman yung taong may-ari, i-kontakin mo para merong magandang balik 'yon sa iyo. Accept help. O syempre, no man is an island. Or there are times na kailangan talaga natin ng tulong kahit gaano pa tayo kagaling. 'Di ba? Merong mga bagay na kailangan natin ng support galing sa iba. So be open sa pag-accept ng tulong. You also have strength. So yung lakas, no, you have your strength to fulfill your goals in life, in your career, in your business. Importante rin na malakas yung pangangatawan mo kasi syempre kung tayo may sakit, mahirap maging productive pang may sakit, 'di ba? Also love yourself, no? Love doing what you love and loving what you do. Yan ay isang recipe sa tagumpay pagdating sa career or either business o anumang pinupursu mo sa iyong finances. Okay, so that is your reading, Sagittarius. Thank you so much. See you again.